Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Maging sa mga kasama po namin na nanonood via live stream, isang maganda at pinagpalang umaga po. Welcome po ang bawat isa sa gawain po ngayong umaga at paalala lang po na huwag po natin kakalimutan i-like and i-share po yung ating pong live ngayong umaga upang mas marami pa po ang makarinig ang salita ng Diyos. Amen. Tunay nga po na God is good and all the time. Amen. So, nais ko lamang po basahin itong salita ng Lord sa 1 John 4 verse 19. We love because He first loved us. Amen. So, tunay nga po na lagi po nating tatandaan na tayo po ay nagmamahal dahil ang Diyos po ang unang nagmahal at pumili po sa ating lahat. Amen. Kahit na minsan parang may pagkakataon po na hindi na po tayo kapili-pili, hindi na po tayo kamahal-mahal, pero ang Lord po ay patuloy at patuloy na pinipili at minamahal po tayong lahat. Amen po ba doon? Amen. So, kaya po sa umagang ito, sabay-sabay po nating papurihan, pasalamatan at dakilain ng ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Cyrene sa opening prayer at ng worship team. Sweet Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa regalong buhay na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig mo nararanasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya't sa oras na ito, nararapat ka lamang namin purihin at dakilain, Panginoon. Hallelujah. Sweet Jesus. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus.
patuloy ka namin, O God, pinapupurihan, dinadakila at sinasamba, O God, sa Espiritu at katotohanan, O God. Maraming salamat, O Lord, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandito muli kami, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka, at dakilain ka ngayong umaga, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natatanggap. Tunay, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinagkulang, bagkus ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong grasya at habag, O God, ay sapat sa aming mga pangangailangan, O God. Kaya Lord, maraming salamat din, gayon din, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dumaan man kami sa mga pagsubok o dumaraan man, Panginoon, kami sa mga pagsubok ng buhay, mananatili kaming nakatayo, O God, dahil Ikaw ang Diyos na kasama namin. Kailanman, Father God, never mo kaming iniwan, ni pinabayaan man. Kaya maraming salamat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, maraming salamat sa araw na to, O God. Tunay, Father God, na pagmulat pa lamang ng aming mga mata, ang buhay ng bawat isa ay siyang iyong pinagpala na, O God. Maraming salamat, Panginoon, na sa pagmulat po ng aming mga mata, tinatanggap namin, Panginoon, ang biyaya na nanggagaling sa iyo, ang panibagong pag-asa at kalakasan na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat, Panginoon, O Lord. At patuloy, O God, na sa oras na to, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Inaamin namin na hindi kami karapat dapat, O God. Lord, patuloy na humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, mga naisip, nasabi, nagawa, O God, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, nagpapalinis kami sa iyo mula ulo hanggang talampakan, O God. Patuloy mo kaming linisin upang maging karapat dapat kami sa iyong banal na harapan, O God. Lord, dinadalangin po namin ngayong umaga na to na patuloy niyo po kaming samahan. We ask for your guidance, for your protection, Father God, sa apat ng sulok na simbahan na ito, O God. Ay, Panginoon, protektado mo ang iyong mga anak, O God. Balot kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O God. Walang distraction ang makakagapi sa amin ngayong umaga, O God. Makaka-focus kami, Panginoon, sa iyong banal na salita, O God. At makakapagpuri kami, Panginoon, sa iyo, O God. At Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na lahat, Panginoon, ang gagamitin mo sa umaga nito, O God. Use them mightily and powerfully for your kingdom alone, O God. Lalong higit, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe, O God, ng iyong banal na salita. Langisan mo ang kanyang mga labi. Itago mo lamang siya sa iyong likuran at patuloy, O God, na ikaw ang siyang maitaas sa kanyang buhay. Ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig ay magdadala, Panginoon, ng panibagong pag-asa sa buhay ng bawat isa. At kaming mga nakikinig, Father God, narito man na sa kanilang mga tahanan, O God. Buksan mo ang aming mga puso, O God, upang maramdaman, Panginoon, namin ang iyong dakilang pagmamahal sa buhay ng bawat isa. At dinadalangin din namin, Panginoon, na pumunta kami dito, Panginoon, na marami kaming bitbit na panalangin. Alam mo, Panginoon, ang laman ng puso at buhay ng bawat isa. Kaya ngayong umaga na to, naniniwala kami, Panginoon, na may ginagawa ka. Kumikilos ka sa buhay ng bawat isang naririto, nasa kanilang mga tahanan o nasaan man silang panig ng mundo, O God. Right now, Panginoon, sinasamahan mo ang buhay ng bawat isa. May ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. May inaayos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We ask, Father God, sa kapayapaan na nagmumula sa iyo, O God, bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan ng mga nawawalan, Panginoon, ng pag-asa, O God. Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan ng mga nakihina. Bigyan mo ng kapahingahan ang lahat ng napapagod, Father God. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan ng lahat ng may sakit. Narito man sila, Panginoon, nasa mga kanilang tahanan, nasa ospital, O God. Right now, Panginoon, pinagagaling mo ang buhay ng bawat isa. Walang maliit o malaking sakit ang maliit sa iyo, O God. Lahat, Panginoon, ay pagagalingin mo right now, Panginoon. Kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. We speak breakthrough upon breakthrough, O God. We speak victory upon victory. We speak healing upon your name, O God. Ikaw ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang tatapos nito, O God. Alam namin, Panginoon, na nagtagumpay na ang buhay ng bawat isa dahil ikaw ang Diyos na nagtagumpay na, O God, sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, sa oras na to, nawa, Panginoon,
Mapasaya namin ang iyong puso dyan sa langit at manahan ka sa buhay ng bawat isa, O God. Patuloy, Lord, na sa iyo po namin ipinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Punong-puno po ba ng pagmamahal ang ating mga puso? Isa nga pong malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang ating Diyos na buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, may kasapatan, may kagalakan at kalakasan. Amen. Kaya patuloy po nating ibigay ang pinaka-the best na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Papuri at pagsamba hangin sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman.
Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, na ang pag-ibig mo sa amin ay sapat, palaging tapat at hindi nagbabago, O God. At patuloy ka namin nga awitan, Panginoon, sa oras na ito. At luluwalhatiin at itataas namin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon.
piling mo at sa iyong mga mata kami malinis na katuwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katuwiran ni Jesus iyong nakikita. And so Jesus, hallelujah Lord, patuloy ka naming aawitan Panginoon sapagkat masukdulang biyaya mo Panginoon ay nararanasan namin o God sa araw-araw. Niyakap mo kami, minahal mo kami, pinatawad mo kami Panginoon sa aming pagkakasala. Kaya't patuloy ka namin aawitan at itataas ang iyong pangalan sa oras na ito, Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng iba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng iba
Yes, oh God, maraming salamat po aming Ama sa sukdulang biyaya niyo po sa aming buhay. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Inialay mo ang kahit sa isang mong anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos, kami po'y dating tupang ligaw. Hinanap niyo at nasumpukan namin kayo. Naging anak mo kami. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At hindi pa kayo tapos sa amin. Habang nasa mundong ito, nakikibaka kami. Pero dahil sa inyong grasya, habag, nagtatagumpay po kami. Increase our dosage of love. Increase extra grace sa aming mga buhay. Dagdagan niyo pa po ang habag niyo po sa aming mga puso. Salamat dahil meron kaming nalalapitan na nakakaunawa sa amin, nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng panibagong sigla, sinasariwa ang relasyon po sa inyo. Salamat sa mga magulang, kabataang naririto, maging mga nasa tahanan at nasa ibang bansa. Ngayong araw na ito, salamat sa pagbisita niyo sa aming mga buhay. At salamat po dahil alam namin na ang inyo pong pagmamahal ay patuloy po namin maranasan ngayong umaga upang kami po maging pagpapala din sa iba, upang magmahal din kami sa iba. Salamat po Diyos, i-anoint nyo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating po lahat at Happy Hearts Day po sa ating lahat. At syempre, wala namang ibang nagmahal sa atin ng una kundi ang Panginoon. Tulad po ng ating inawit, sukdulan po ang kanyang biyaya. At siyang unang umibig po sa atin. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa music ministry. Amen? Tayo po ay nakasamba ngayong umaga. At salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share, kayo pong naririto, yung pong mga nasa live stream sa tahanan, nasa ibang bansa. At ang Diyos kahit kailan hindi po nagkulang sa atin. Tinutumbasan ng kanyang pagmamahal ang mga buhay natin para magpanibago tayong sigla. Ano po? So araw-araw kailangan po natin yung panalangin natin, Lord, extra grace. Ano ho? Yan po yung natutunan ko sa Diyos na bigyan pa ako ng biyaya. Amen? Kasi po, habang tayo umiidad, hindi natin masasabi na perfect na yung ating pagmamahal. Amen? Pero dahil sa Diyos, na nakakausap natin araw-araw, at nagtitiwala sa Kanya, ay ini-increase niya yung pagmamahal sa ating puso. At yan po yung pinakamatibay natin sandata sa mundong ito. Ano ho? Sabi nga po ay love is alive. Amen? Loving is living. Amen? So nandoon po na pag daw nawala na sa atin yung pagmamahal, pag hindi na tayo nagpatuloy sa pagmamahal, nagsisimula na tayo mamatay. Amen? Pero dahil sa grasya ng Diyos na ipinadama sa atin, ito po yung nakapagpupuno sa kahungkagan ng mga tao. Ano yung kanyang pag-ibig. Kaya salamat po. At sabihin niyo po sa inyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Mahal din kita. Amen. So, ang topic po natin ngayong umaga, sabi po rito ay true love wins. Ano ho? True love wins. Ang tunay na pag-ibig ay panalo o nananalo. Amen? Hello? Ano bang pag-ibig ang kaya tayong ipanalo? Kasi maraming klase ng pag-ibig eh. Amen? Maraming klase ng pag-ibig.
So ano bang pag-ibig yung kaya tayong ipanalo? So siyempre, ito naman hindi bago eh. Ano ho, tuwing ganitong buwan ng Pebrero ay name-mention natin ang mensaheng ito. At kahit ito'y paulit-ulit, sa may tatlong klase kasi ng pag-ibig eh, ano, ho, sa mundong ito. Yung unang pag-ibig, sa Greek word, sa salitang Griego, may tinatawag na eros love. Ano ho, ito ay sa opposite sex, sa lalaki at babae. Amen? Pero ang pag-ibig nito talaga pang lupa lamang. Kasi yung kagandahan natin, kagwapuhan, lumilipas po yan. Umiidad kasi tayo eh. Kung yung pag-ibig lang na yan ng ating pinangahawakan, matatapos po yan. Amen? Yun namang isa, yung Phileo love, ito po ay pag-ibig sa kadugo, kapamilya, halimbawa sa mga magulang, kaibigan, kadugo. Pero yan, hindi po masama yan. Siyempre, may mga pamilya tayo, may mga malalapit sa ating puso. Pero yan talaga hanggang panlupa lamang. Sabihin niyo po sa inyong katabi, hanggang lupa lamang yan. Pero itong pag-ibig na kaya tayong ipanalo, ito yung tinatawag na agape love. Ito'y divine love, ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na dati po marami sa atin ay mga tupang ligaw, walang direksyon ng buhay, hinanap tayo ng Panginoon. Amen? Siya po yung nanaog dito sa lupa para abutin ng mga tao, namatay siya sa krus, muling nabuhay, para tubusin tayo sa kasalanan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, maging anak niya. At yung pagmamahal niya ngayon, ay ini-impart sa atin upang ma-impart din natin sa ating kapwa. Kaya nga kung mapapansin nyo yung puso ng Biblia, ang summary ng Bible, nauwi lang yan sa dalawang pangungusap. Yung pinakamahalagang utos sa Mateo 22:37-39, ibigin natin ng Diyos ang buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. At pangalawang utos, ibigin natin ang ating kapwa. Yan ang purpose yan talaga ang purpose ng buhay natin, bakit tayo nag-e-exist sa mundong ito. Makikita niyo po yan dyan sa kwadro, sa dingding. Our purpose, to love God and to love people. Amen? So, ito pong gagamitin nating text sa 1 Corinthians chapter 13. Ito po kasing sumulat ito si Pablo. Yung 1 Corinthians chapter 12, 13, 14, ang tinatalakay po kasi dyan ay spiritual gifts. Kasi may kanya-kanya tayong kaloob eh. Pero isiningit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13 na ang pinakamahalaga pa rin sa buhay ng tao ay pagmamahal. Nandiyan na yung talent, kakayanan, gifts. Pero makikita natin na dinidina ni Pablo na pinaka-importante pa rin ay yung makilala tayo sa pagmamahal. Tignan niyo po, di ba may mga church na mahusay sila sa pag-awit. Yung kagaya po ng halimbawa sa Australia, yung Hillsong. Di ba, pagdating sa pag-awit, kanta, talagang buong mundo, tinitingnan sila. Amen? Meron naman mga church na nagpuplo sa miracles. Talagang matindi po yung himala sa kanila. So, yun ay mga gift at calling. Amen? Meron namang church na sa larangan ng pagtulong, mission. Pero, ang sinasabi po ni Apostol Juan sa John 13:35 ay kung mag-iibigan daw tayo, makikilala ng lahat na tayo mga alagad ni Kristo. So, pinakamahalaga pa rin ay pagmamahal. Amen? Di ba, matatapos ang lahat ng bagay, pero yung pag-ibig ni Kristo, hindi po matatapos po yan. Kaya yung pinakamataas sa uri ng pag-ibig ay yung pong agape love. Yan po yung forever. Hanggang sa kalangitan, yan po ang magdadala sa atin sa langit. Yung ginawa ng Panginoon Hesus
na sakripisyo at pagtubo sa sangkatauhan. Kasi ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung maligtas po yung ating kaluluwa, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Amen? Yan yung binabalyo natin, yung intimacy natin, relasyon sa Diyos. Sapagkat yan yung magdadala sa atin sa langit. Agape kind of love. Amen? Basahin po natin ang text dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, at saka po yung verse 13. Sabi po rito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yung verse 13, sabi po rito sa verse 13, kaya't ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So, purihin po ang Diyos. How true love wins. O paano ang tunay na pag-ibig ay mananalo? Amen. How true love wins. Number 1 po ay love demands restoration. Amen? Love demands restoration. Ang tunay na pag-ibig daw ay nagpapanumbalik. Amen? So, alam po kasi ng Diyos na imperfect ang pag-ibig ng mundong ito. Amen? Maranasan ng nating mga tao na masaktan at makasakit. Normal po yan. At napapansin po natin ngayon sa mundong ito. Kasi ngayon, high-tech na sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Totoo po ito nakalagay dito sa Kawikaan 10:12. Sabi po rito sa Kawikaan 10:12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So, nangingibabaw pa rin yung pag-ibig. Amen? So, sa panahon natin pong ito, di ba, mapapansin nyo, yung mga, ito na may realidad, no? Dahil ngayon, wala ka na maitatago eh. Napaka-high-tech na po ngayon. Pag open mo pa lang ng Facebook mo, may mapapanood ko na agad. Amen? So, mapapansin natin mga dating magkakasama. Amen? Majority dito, hindi mga mananampalataya. Pero majority nangyayari ito sa mga wala pa pong relasyon kay Kristo. At mahal natin sila at ang gusto po natin ay maranasan din nila yung pagmamahal ni Kristo. Kasi yun ang magpapapanalo sa atin. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, yun ang magpapapanalo sa atin. Di ba napapansin natin yung mga napapanood natin sa TV, yung mga dati magkakasama ngayon, nagsusumbatan. Amen? At minsan, inilalabas nila yung dumi ng bawat isa. Ang problema, ang naglalabas naman ng dumi ay kailangan ding maligo. Amen? Kaya may kaguluhan. Hello? Para bang puwing sa mata ng iba na gusto nilang alisin, pero may puwing din siya sa mata. Amen? Hello? Kaya nga sabi ko po kanina, ako po ay 56 years old na. Ang panalangin ko pa, Lord, increase our dosage of love. Hindi naman natin masasabing perfecto yung ating pagmamahal eh. Pero ang kagandahan lang, pagka may relasyon ka sa Diyos, nakakahingi tayo ng grace, extra grace. At nakakaya natin. Amen? Hello? Ano po ba ang solusyon? Balik po tayo doon sa binasa natin. Yung 1 Corinthians 13 verse 7. Sabi po dito,
Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Kasi 'di ba, kanina ang ganda po na ating inawit 'di ba? Sukdulan biyaya niya. Hindi tayo karapat-dapat pero pinatawad tayo ng Diyos. Inibig niya tayo. Amen? So, sabi po rito, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ano po? Tayo daw po mga tao, dapat ang itinatayo natin ay tayo mga tao, dapat po ang itinatayo natin hindi dingding. Amen? Kundi tulay. Sabi mo siyang tabi, tulay. Pag dingding kasi ang ating itinayo, pwede na tayong hindi magkita at magtagpo. Amen? Pero kung tulay ang ating itatayo, siguradong makatatawid at magkikita pa tayo ng ating kapwa. Amen? Sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat tatawaging mga anak ng Diyos. Kasi nga, imperfect ang mundong ito eh. Kaya, di ba, yung doon sa, sabi po rito sa 1 Corinthians 13 verse 7, ang pag-ibig, mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Ibig sabihin ay mapagtiis. Sabi mo sa katabi, mapagtiis. Mapagpasensya. Mapangunawa. Kasi kung hindi natin gagawin to sa mundong ito, magsasalubong ang mga tao. Magkakaroon ng pader, dingding. Pero dapat daw, ang itinatayo natin ay tulay. Hahayaan natin makatawid, hahayaan natin makalaya ang tao. Amen? Dahil tayo pinatawad ng Diyos, di ba? Sabi po sa Mateo 6:14-15, pinatawad tayo ng Diyos. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Hello? Palakpak muna sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, minsan ang kahinaan nating mga tao ay hindi tayo marunong umamin ng pagkakamali. No? Yan ang nature ng tao. Kahit pa nung unang panahon, di ba, nagtuturuan. Amen? Ay, yung ibinigay mo sa aking babae. Amen? Sabi ni Adan, yung ibinigay mo sa aking babae, may kasalanan eh. Amen? Nature po ng tao yon. Ay ang kahinaan ng mga tao. Hello? Pero para ma-restore, nandiyan po yan, anak, yan, sabi diyan, para ma-restore ang relasyon at mapanumbalik ang pagmamahalan, ito'y nangangailangan ng pag-amin. Hello? Palakpakan muna natin ang Panginoon. No? Kasi buwan to ng pag-ibig eh. So, alam naman ninyo, di ba, yung dito sa Lucas 15:21-23, storying ito, palasak na ito. Yung istorya ng alibughang anak. Yung prodigal son. Amen? So, buhay pa yung tatay niya ay kinuha na niya yung mana. Di ba? Walang respeto po yon at siya po gusto niya niyang umalis sa kanila at nagpasasa siya sa makamundong bagay. Amen? Eh ngayon, siyempre may katapusan eh. Kahit milyon-milyon pa yung hawak mo pagka ginamit mo yan sa hindi kalooban ng Diyos, madali maubos yan. Ayun na nangyari doon sa alibughang anak. Pero isang araw na-realize niya na sa bahay ng tatay ko, may katulong pa. At hindi ako, ang pagkain doon, masasarap. Hindi kagaya dito, halos pagkain ng baboy, kainin ko. Kasi nalulong siya sa, di ba, sabi po ng Biblia sa mga bisyo. Amen? Pero, ito maganda. Kaya nga ang pag-ibig ay nagpapanumbalik. Love demands restoration. Ito po, bumalik siya. Nagdesisyon siya. Kahit siya ay siguro sa isip niya, kahit halabas na lang siya ng halaman nandun, tagalinis na lang ng damo, tagabungkal na lang doon, tatanggapin niya na. Dahil sagad na siya sa hirap na naranasan niya.
Kaya bumalik siya. Sabi niya po rito sa Lucas 15:21 to 23, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Hello. Grabe yung tatay dito, ano ho? Nag-iintay. Ganun pala ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi nag-iintay sa iyo si Lord. Amen. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. True love wins. Lahat ng, hindi naman, ang sabi nung bata, kahit anila na laan siya. Pero hindi naman ginawa nung ama Lahat ang nawala sa kanya, ibinalik. Yung pagiging anak niya, yun pa rin. Amen? Hello? Binihisan siya. Amen? Sinuutan ng singsing. Nagsaya pa sila. Bakit? Ganun po yung pagmamahal ng Diyos. Tayong lahat, kaya nga yung inawit natin, napakaganda. Sukdulan yung biyaya niya. Kahit tayo hindi karapat-dapat, hindi tayo deserve. Pero lagi siyang nakaabang sa atin at gusto niyang yakapin tayo ng pagmamahal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung una, love demands restoration. Number 2, sabi po rito, love always activate. Ang tunay na pag-ibig ay nananatiling gumagawa. May aksyon. Amen? Ang sabi po doon sa verse 1 Corinthians 13:13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Hindi po masama yung nauna, pananampalataya. Bakit? Siyempre, naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. By grace, dahil sa biyaya niya, sabi doon sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Hindi dahil tayo'y mabuti, hindi dahil tayo magaling, o anumang katayuan natin sa buhay. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Yung nakaraan natin, yung kasalukuyan, yung hinaharap, tinapos na ni Jesus sa krus yan. Kaya lamang, nasa atin ang pagkapasya, manalig tayo sa Kanya na siya ay ating tagapagligtas. At ibubuhos niya yung pagmamahal sa atin. Kung dumadanas man tayo ng pagsubok at problema, huwag kang bibitaw. Bangon. Kung bumabagsak, bangon uli. Amen? Hello? Wala naman tayo mapupuntahan. Kaya sabi po dyan, ang tatlo'y nananatili, pananampalataya. Pag-asa. Bakit pag-asa? Kasi po, ang nananalig kay Kristo, mamatay man tayo sa mundong ito. Sabi po sa John 11:25, lahat na sumasampalataya sa akin kahit mamatay, muli silang bubuhayin. Supernatural po ito. Pag hindi ka born again, hindi ka Kristiyano, baka hindi mo paniwalaan to. Ang sabi sa Biblia, ang mga nakakaunawa ng bagay na espiritual ay yung mga nakakilala kay Kristo, sapagkat tinatakan siya ng Espiritu Santo. Sapagkat ang makakaunawa lang ng mga bagay na espiritual ay yung mga nasa patnubay ng Espiritu Santo. Ngayon, bakit sinabi ni Paul na magala kayo, ang tatlo'y nananatili, pananampalataya, pag-asa, kasi nga po, pinapatunayan niya ng salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:16-17, di ba sabi doon yung mga namatay kay Kristo, pagbabalik po ng Panginoon Hesus, muli silang bubuhayin. Amen? Sabi po, basahin nyo yun, 1 Thessalonians 4:16-17, at tayo naman mga buhay na hindi bumibitaw ay irarapture. Sama-sama po tayo doon sa alapaap at sasalubungin natin ang Panginoon Hesus at makakasama natin siya magpakailanman. Yun ang pag-asa. Sabi mo sa katabi, yun ang pag-asa. Supernatural po yan.
Kaya, pag hindi ka born again, hindi ka nakakilala kay Lord, baka tawanan mo lang itong mga sinasabi ko. Pero kung ikaw ay nagkaroon ng personal experience, na encounter mo sa Jesus, maintindihan mo ito. Amen? Sapagkat ito po ay gagawin ng Panginoon Jesus sa ating buhay. Yung pag-ibig, di ba, pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Bakit? Naligtas tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Kaya yun ang binabanggit. Love always activate. Amen? Total naman, sa 14A Hearts Day, merong 5 language of love dito. Ito yung hindi na bago. Pero mahalaga ito naalala natin. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga na naalala natin ito. Lalo na po sa mag-asawa. Amen? Dahil ang tao po ay may love tank. May love tank ang tao. Pag sinabing love tank, ang tao may mga imbakan ng pagmamahal. Amen? Kaya mayroong 5 language of love dito. Yung una po ay word of affirmation. Pag sinabing word of affirmation, halimbawa mag-asawa po kayo, ay mahalaga na sinasabihan mo yung asawa mo ng, I love you. Amen? Hello? At pag tayo'y nagkakamali, marunong din tayo mag-sorry. Amen? Kasi word of affirmation din po yan. Kasi wala naman pong perfectong mag-asawa. Amen? Hello? Pero pag narinig po yan ng mga asawa natin, masaya sila. At yung thank you. Amen? So, habang buhay tayo, amen? Gawin po natin yan. Amen? Amen. So, glory to God. Sabihin nyo sa iyong katabi, habang buhay, gawin mo na yan. Kasi pagka wala na, ay baka doon natin maalala. Amen? So, glory to God. Kailangan po natin yung word of affirmation. Pangalawa po ay yung act of service. Kailangan po na talagang tulong. Amen? Minimension ko lang ito kasi ang pamilya ay kauna-nahang institusyon na itinatag ng Diyos dito sa lupa. Amen? At malaki po ang magagawa ng language of love para mapagtibay yung pamilya. Hello? So, ibig sabihin tulungan. Kung nakikita mo yung asawa mo may ginagawang bahay at may kaya ka na maitulong, tulungan mo. Amen? Di ba? Kahit pagluluto. Amen? Pangatlo, yung giving gifts. Yan. Mga tatay. Ngayong February 14, bilhin nyo po ng gifts, yung inyong pong misis. Amen. So, alam nyo po yung language, alam nyo kung ano yung kiliti ng inyo pong asawa. Amen? Alam nyo yung, siguro, kami po ni Mrs. 20 years na nagsasama. Alam ko na yung ugali niya. Alam ko yung language of love niya. Amen? So, alam ko yung gusto niya. So, alam naman niyo po yung gusto po ng inyong mga asawa. Amen. Hello. Salamat, Kapitan. Ano po? So, mahalaga po yung ito po ay
language of love. Ano ho? Yung physical touch, ano ho? May mga asawa naman na hindi naman kailangan nila yung maraming pera. Amen? Ang gusto lang nila, nadadama talaga yung, minsan maalakbayan mo, masaya na yun. Amen? Tapos nakikita ng tao, minsan ikis mo. Hello? Yung bang nasa mall kayo, magkahawak kamay kayo, masaya na yon. Amen? At syempre, yung tinatawag po na quality time. Ano ho? Yung may panahon ka. Amen? So, hindi naman kailangang malaking gastos Yung may time ka laang. Yung bang nag-uusap laang kayo. Amen? Hindi po kayang bayaran nyo ng malaking halaga. Amen? Ang kailangan po ay presensya po natin. Ito naman hindi lang sa mag-asawa. Amen? Pwedeng sa kaibigan, katrabaho, sa kapatiran, sa mga tao na malalapit sa atin. Amen? Tinats ko lang po ito kasi ito naman ay natuturo ko lang pagka buwan ng February. Amen? Pero dapat po ito ay lifestyle na natin. Ito pong 5 language of love. Word of affirmation, acts of service, giving gifts, physical touch, quality time. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Panghuli na tayo. Mabilis matapos ang mensahe. Ano? Pangatlo po, love sometimes celebrates. Hindi naman puro kalungkutan. Hindi puro trabaho. Amen? Hello? Kailangan din naman mag-celebrate. Hello? Alam niyo po, sabi dito itong Pilimon, ang sumulat ito si Apostol Pablo din, yung sumulat din ng text natin sa Corinthian. At nung sinulat po ni Pablo itong Pilimon, yung Epeso, Colosas, at saka po yung Pilipos, nakabilanggo siya sa Roma. At ito pong si Pilimon ay disciple ni Apostol Pablo. Pero tingnan po, sabi po ni Apostol Pablo sa Pilimon 1:7, sabi niya po rito, kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumiglang ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. So, ang pag-ibig ay nagse-celebrate din. Amen? Kasi kailangan balance din po. Kaya minsan ay hindi po masamang lumabas. Kung may kakayanan naman, but hindi nyo po, amen, i-celebrate. Ang tunay na pag-ibig ay nagdiriwang paminsan-minsan. Sabihin nyo sa inyong katabi, paminsan-minsan. Hello? Kung si Pablo nga, nasa kulungan, naaliw. Nag-celebrate din siya. Di lalo na po tayo na mga buhay na nasa lupa, na malaya. Kung kayo po itatay, ay ilabas naman ninyo ang message nyo sa Heart's Day. Amen? Hello? Hindi po masama yun. Kung hindi naman makakaabala ang mga anak ninyo, isama na rin ninyo. Di ba? So, kasi yan po yung pag-ibig. At yan naman, tatlong yan ang gusto kong ibahagi po sa inyo. Amen? Sabi po dyan ay, how true love wins. No. How true love wins, number 1, love demands
restoration. Love always activate, nananatiling gumagawa. Love sometime celebrates. Palakpakan po natin ang Panginoon na tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Ama, salamat po ngayon pong umaga sa inyo pong pagmamahal sa amin. Agape kind of love na Lord, hindi man kami deserve, pero kahit kailan, hindi nyo kami iniwan. Minsan kami po ang lumalayo, pero kayo'y nag-iintay at kayo po ang lumalapit sa amin. Kagaya po ng alibughang anak, bagaman siya'y nagpakalayo-layo, nung siya'y bumalik, ay nag-iintay kayo. Sinalubong siya, niyakap, hinadkan, muling binihisan. O Diyos, ganun po ang inyong pagmamahal. At nagdiwang, nag-celebrate. Dahil yung nawala ay bumalik. Salamat po, Diyos. Kami po'y laging bumabalik sa inyo pong presensya. Lagi kaming dumudulog na nagpapakumbaba. Dahil kayo lamang po ang totoong nakapagbibigay sa amin ng kapayapaan, kasapatan, kakontentuhan. Ang bawat isa, nakikita niyo ang damdamin ng bawat tao. Damdamin ng isang ina, damdamin ng isang ama, damdamin ng isang dalaga, isang binata, isang bata, ng ibang lahi. Lord, nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat mga naririto, mga nasa live stream, at nasa ibang bansa. Powerful po ang inyong pag-ibig. Ito po ay patuloy pong nagpapalakas sa amin. Awitin natin ang power of your love. Thank you, Jesus. Habang inaawit natin ito, gawin niyo po itong panalangin. At ito po yung pagkakataon na kausapin niyo ang Diyos. Habang maawit tayo, grabe ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, ang itinatayo natin itulay upang makatawid tayo, makatawid ang ating kapwa. Dahil yan ay pagmamahal ng Diyos. Sa Jesus ang naging tulay para tayo ay magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Sa Jesus ang naging tulay para tayo pumunta sa langit. Sa Jesus ang naging tulay para magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Pinapadama po ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Kagaya po ng alibughang anak, niyakap siya ng Diyos. Laging nag-iintay ang Diyos sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya. Face the knowledge of your love as you live in me. Sambahin natin ang Diyos ngayong umaga.
Ang hinahanap niya sa mga tao ay mga taong sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng ating pagsamba, na ipapadama natin ang pagmamahal sa Kanya. By the power of your love. Taas po natin ang ating kamay. Hold me close. Let your love surround me. Oh, bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. I wait, an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. Power of your love. Yes. Me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, oh God. Your spirit leads me on by the power of your love. Ganyan po kapangyarihan ng pag-ibig. Tulad po ng ama ng alibughang anak, nandoon po sa kanya yung pag-iintay, pagtitiis, pagpapasensya, at niyakap niya po ang kanyang anak. So, ganun po tayo. Kaya ngayon po, kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, marahil nasa tahanan po kayo, nakikinig, marahil nasa ibang bansa, naririto, ang pag-ibig po ng Diyos ay para sa lahat. At siya po'y nag-aanyaya sa atin na lumapit po tayo sa Kanya. Sumunod po kayo sa akin panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong buhay. Nagsakripisyo ka. Nanaog ka rito sa lupa. Namatay ka at muling nabuhay upang tubusin ang lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas
ng aking buhay. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, yung lahat po ng tumanggap ngayong umaga, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At salamat po na aakayin nyo sila sa landas ng inyong katuwiran. I-bless nyo sila at doon po sa malalapit na lugar na kung saan sila naroroon, bansa, probinsya, magkaroon sila ng mga dadaluhang church upang may mag-alaga sa kanila at matuto silang manalangin, sumamba, mag-aral na inyong salita at patuloy na lumago sa inyong salita at patuloy nilang masusumpungan ng inyong kalooban. Pagpalain nyo sila. Sa lahat po na naririto, nakakonect sa website na ito, pagpalain nyo po ang bawat isa. Mga magulang man sila, kabataan, patuloy po nyong ipadama ang pagmamahal sa buhay ng bawat isa, maging sa pamilya ng bawat isa. Mananatili po sa amin ang pagmamahal nyo at patuloy na yung language of love ay may apply po namin ito. At ganoon din po, Diyos, isa-celebrate namin ang inyong pong pagmamahal. Dalangin ko po na i-bless nyo ang bawat isa, ingatan ang bawat pamilya, sambahayan ng konektado sa church na ito, nasa ibang bansa man sila, nasa Pilipinas, balot dagay ng dugo ni Jesus ang angkana at pamilya po ng bawat isa. Lord, release protection sa buhay po ng bawat isa. We declare, walang aksidente, walang sakuna, trahedya sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng Jesus. Lalo na po, Ama, yung mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, nasa ibang bansa. Lord, lagi niyo po silang iingatan. Even po, Diyos, salamat po, pinapagaling niyo lahat ng may karamdaman. Pinapalakas niyo sila ngayong umaga. Lord, release healing sa lahat ng may mga nararamdaman sa physical na katawan. Kayo ang aming Jehovah Rapha, the great physician. Touch them by the stripe of Jesus. They were healed. Be healed, be free. Lord, we declare permanent healing sa kanilang buhay. Ano mang klase ng kanilang karamdaman. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Salamat sa kasagutan. I-bless din niyo po, Ama, ang kabuhayan ng bawat isa. Ano man mga resources nila, o Diyos, sa man ito, negosyo, trabaho sa gobyerno, private sector, sa ibang bansa, Lord, release promotion. Palagi sa buhay po ng bawat isa. Pagpapalain niyo po ang buhay ng bawat isa at pamilya po ng bawat isa. Ang kanilang pinakamamahal na mga anak at apo, Lord, magtatapos lahat sila ng pag-aaral. Gaganda ang buhay po nila. O Diyos, salamat po Diyos at dalangin namin na hindi lamang ang church na ito, lahat ng gawain ngayon pong umaga sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat sa inyong pagmamahal. Ipadaman nyo sa lahat, sa buong body of Christ. Sa lahat ng mga tao na humahanap po sa inyo. Thank you dahil ang buklod ng pagmamahalan sa mag-asawa ay patuloy niyo pong papadaluyin, maging ang kanilang mga anak. At dalangin ko po, yung mga nag-a-apply sa trabaho, Lord, matatanggap sila kung saan kalooban yung bansa sila mapupunta. O Diyos, si Kuya Billy, dinadalangin namin yung pagpunta niya sa Italy, sa darating na February 18, sasamahan niyo siya. O Diyos, at magtatagumpay siya doon. O Diyos, at ingatan niyo po ang kanyang pamilya. Bawat naririto, o Diyos, na mga may panalangin, alam niyo po ito. Hindi ko po alam, pero kagaya po ng panalangin ni Jabez, pagpalain niyo ang bawat isa. Palawakin niyo po yung territory ng bawat isa at iligtas kami palagi sa kapahamakan. Ang kapayapaan ay maghari sa puso ng bawat isa. Ang bansang Pilipinas ay mahal mo kung paano niyo kami niligtas. Ganyan din po ang gawin niyo sa bawat Pilipino. Lahat ng OFW, i-bless sila at dalangin ko po, anointing of Abraham, anointing of Joseph sa kanilang buhay. Bagaman sila nasa malayo, iingatan niyo sila at maging pagpapala sila sa family sa lugar na ito. Salamat po Diyos, napakabuti mo. Ang 2025 ay maranasan namin ang inyong pag-ibig, biyaya, lalakad kami sa patnubay ng Banal na Espiritu at sa katapatan sa paglilingkod po sa inyong harapan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.